Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pag-usapan natin ito mga kababayan, itong sumambulat sa mukha ni Senator Lacson. Kasi nga po, parang sa tingin ko nga, kahit hindi pa po sinabi ni Senator Marcoleta na parang pinipersonal siya, ramdam ko noon pa na pinipersonal niya si Senator Marcoleta. Ang dami po niyang pinalalabas na hindi naman po niya kinukumpleto. Katulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, panoorin natin mamaya. Hindi po niya kinukumpleto pero talaga naghahasik lamang po ng malisyusong pag-iisip sa tao. Siyempre, malapit siya sa media di ba? Palagi siyang nagpapamedia para batuhin ng mga kumbaga malisyosong statements itong si Senator Marcoleta. Noon pa po 'yan. Simula pa doon lalo sa dumating si Sergeant Cotesa, nagsimula doon, tuloy-tuloy na po yung banat niya kay Senator Marcoleta. So, yung mga statements niya na magbubudbud siya ng kaunting kapirasong salita para makonsume ng media, sadya man o hindi, pinalalaganap. So ngayon, ito, parang sumabog sa pagmumukha niya kasi siya pala naman ay nakinabang sa flood control money. Kaya nga hinamon siya ni Senator Marcoleta. Pakinggan po natin agad siya, mga kababayan. Ito po siya. Bumana talagang kumbaga dito na, todo na po ito. Ang expose, talagang tinudo na niya kasi walang tigil ito si Lacson . Pakinggan po natin siya, mga kababayan. Kay Senator Marcoleta niya ginagawa ito . Ito po, pakinggan natin. Diretso na. Sige po. Paano naman hindi init ang ulo mo? May magdi-deliver ng privilege speech. Pagkatapos tatakbo, magtatago. Pagtatanungin mo, sabi niya, hindi ako pwedeng mag-yield ng floor hanggat hindi sila nakakapirma doon sa partial report. Iinit talagang ulo mo sa ganong klaseng tao . Ganun ba? Oo. Di ba matapos? Pagkatapos, siya pa yung magsasabi na may isa dyan kanya, wala sa hulog . Meron naman kami nakilala, Sen, nakumunoy naman. Nahulog. Hindi lang nakumunoy. Anyway, simulan na natin, Sen. Sa inyo na po manggaling, ano na ho ba ang latest ngayon sa Senado? Sabi nyo nga, may itong temperatura sa Senado. Ngayon ho, sa palatuntunan sa ganang mamamayan, mainit din po ang pagsubaybay at pagtingin ng ating mga kababayan. Yung ginawa niyang kahuli-huli ang privilege speech, na ang buong akala namin, may gagawin siyang pagpapatibay o pagpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa, ano bang inihintay namin. Pero ang totoo pa lang niyang pakay ay maglabas siya ng isang matatawag nating parang comics . Meron daw nakalagay, care of Kong Marcoleta, 500. Nilabas niya yon na parang slide. Meron siyang parang pamagat na allocables and leadership. Okay. Masyadong mapangahas na magparatang para makapanira ng tao. Kaprasong papel lang. Pinagtatakpan pa niya, hindi namin maintindihan kung ibig sabihin. Lumilitaw ngayon sa kanyang pakikipagpanayam sa media na yan daw ay ukol para sa akin. Ako raw ay nahingi ng 500 million. Allocables daw yon. At paiimbestigan niya ako sa Ombudsman. Palagi ganun yung taktika niya . Diba? Yun na nga sabi ko, palagi naman, noon ko pa po napapansin yan. Naglalagay siya ng short statements na mag-iisip ka na parang tinatarget niya talaga si Senator Marcoleta para parang mayroong hindi magandang bagay si Senator Marcoleta. Ganyan po, ilang beses ko na po napansin yan. Di ba? Noong kasagsagan ng Sergeant Cotesa at doon sa kanyang notaryo at kung ano-ano pa, di ba? Naglagay din siya po, nagbudbud din po siya ng malisyoso, kumbaga, nasalita si Senator Marcoleta, si Senator Lacson. Natandaan po ninyo, nasabi niya, mayroon daw pong isang kontraktor na papasok sa opisina ng isang senador. May video daw po siya. Pero hindi sinabi sa media. Mamaya na lang bukas, sabi niya, pag hearing natin, ipapakita natin, blah, blah, blah. Hindi ba?
pinagsususpetsahan na nga Senator Marcoleta at itong si Sergeant Cutesa na magkasabwat daw or something to that effect. Ngayon, yung tao, the whole time, kung isa o dalawang araw yun na nasa isipan nila na mayroong kontraktor na papasok sa isang opisina ng senador. Aba, di ba? Sabi nga ni Senator Marcoleta noong hindi pa pinapalabas yung video, abay, mabuti ilabas yan. O anong nalaman natin nung ipinalabas? Hindi naman pala kay Senator Marcoleta pupunta yung kontraktor, kundi sa opisina ni Tolpo, Erwin Tolpo. Di ba? Oh. Pero anong yung media isinambulat na. So ganyan po ang style na ginagawa nitong si Lacson. Di ko po alam kung bakit siya ganyan. Parang, aywan. Tagalasan, bago nyo tuloy. Saan doon ba niya nakita yung 500 na yun? Saan, ano ba meron doon? Ito na naman. Sabi niya na ibinigay daw sa kanya na hindi, yung sulat mismo. Sulat po sulat yun. kamay daw. Merong marginal note ng dating, yung namayapa na Yusek Cabral. Okay, opo. Alam mo dyan, kung ang binabanggit niya ay katulad ng mga halos lahat ng mambabatas ay ginagawa, yung pag-i-endorso o pagre-request ng mga pagawaing bayan Opo. na hinihingi ng mga constituents. Halimbawa, katulad ko, may hihingi ng pabor na, sir, pwede po ba ninyong endorse ang proyektong ito? Makakatulong po ito sa aming komunidad. Matagal na po kasi hinihingi ng mga tao ito eh. Hindi po namin maitawid ang ganito, tsaka ganito. Napakarami pong alalahanin. Kaya kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento, may resolusyon ng LGU, Municipal resolution. mga asosasyon Tama. na nakatira doon, at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng pamahalaan kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso? Opo. Maaaring hindi lang naman ako makakagawa, lalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din kandidato. At matagal ng practice yun, Sen. Oo, maski naman kay doon sa privilege speech, hindi muna natin sasabihin ng pangalan, maya-maya ng konti lang. Siya naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawain. Wala akong masama, walang illegal doon. Opo. Ang totoo niyan, siya ang kauna-unahang nagpasaring sa mga senador ng 19 Congress. Ano pa yun? Nagsisimula pa lang kami noon eh. Naalala ko, pinasaringan niya yung mga senador ng 19 Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress na eh. Yes po. Halos lahat kanya ng mga senador ng 19 Congress ay nakabahagi ng ay nakapagbigay ng insertions na ang total niya ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natandaan niyo yun? Di ba? Halos lahat daw ng senador ay may insertions. At that time, mga kababayan, napakainit ng salitang insertions. Tapos bigla siyang magbubudbud na naman ng ganyang statements. So parang mayroon siyang, parang hobby mo na magbigay ka ng statement na para magkaroon ng yung pag-iisip natin na ano ba yan, di ba? Tandaan ko yun. Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Iyan, no? Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan? Ngayon, Correct. nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Dahil siya, parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh. Ano? Ang nakikita ko parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko eh. Ito lang naman ang aking sariling Observasyon. Observe. Yes po. eh, nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan na yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede namang Ang ibig ko pong sabihin, mas masigasig talaga si Senator Marcoleta malaman kung sinong nagnakaw ng pera. Yung mga ibang senador dyan na pasulpot-sulpot, nagsasalita pero hindi masyadong agresibo kasi ninakawan tayo ng more than 1.3. Huwag natin kakalimutan yan. Trillion within 3 years. Tingnan po ninyo ang utang natin, mahigit na 18 trillion na. Tapos kayo babaliwalaan nyo lang ito. Hindi ninyo tulungan ng todo si Senator sa bagay. Tumutulong naman sila pero siya po talaga si Senator Marcoleta talaga ang napaka-porsigidong mahuli talaga yung mga culprit. Taong bayan ang naghihirap dito. terminology lang ang diferensya dyan eh. Kung minsan tinatawag naming amendments,
dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Eh, kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, edi maganda. Kung ayaw, eh okay Diba? lang. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag ka sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Hindi. Diba? Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? At kung na-implement, maganda bang pagkaka-implement? Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, eh lundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Bumanat na siya ng yun privilege pa. speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula. baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa, Aha. hinila yung kabayo. Tingnan mo, paggalang ba yan? Sa kapwa mo? Nambastos ka na ron eh. Diba? Nagsimula nang mag-hearing si Senator Marcolita tapos magsasalita ka ng ganyan. Ano ba talagang problema mo kay Senator Marcolita? Dahil matuwid siya? Dahil hindi siya hindi niya napapasunod? Eh, yun ang gusto ng taong bayan eh. Yung ganyang klase. So he placed the cart before the horse. Sabi, nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon ay pinakita niya sa kanyang privilege speech yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kagad. Isasama kagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong bibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo kung naibig nga yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman yan. Bakit ko nakakita ng papel na halimbawa endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na mayroong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Aha. Kaibigan eh. Bakit ako ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan ang lumipas din. Opo. Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Eh, may hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami mong dapat ipatawag. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? Oho. At kayo rin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Eh bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawa nito. Yun. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Masama ba yun? Ayaw ba niya ko samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yun ang layunin niya? Oo. O baka hindi. Kasi nagagalit siya eh. Bakit ako ang babalikan niya? Oho. Hindi siya consistent eh. Oo. Akalain mo, 2022 pa lang din. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayong congressman na contractor ngayon? Ayan. Sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag kayo mga 67 na Contractors. contractors Yeah, na po. congressmen? Sabi niya, wala naman akong listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. May Ganun siya nagsabi eh. lang daw sa kanya. Opo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Yan.
Eh sabi niya, magaling siyang investigador. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Oo nga. Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Ano bang gusto mong palabasin? Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Oo. Nasaan ang consistency rito? Pagkatapos sasabihin niya, alam mo kanya si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Yung nagano siya, nung nagpa-interview siya. Hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Yun ho ang kanyang binakamit. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko, bago ako mag-yield ng floor, Ipumirma ay muna. makumpleto muna yung signature na gusto ko. Oo. Na kinakailangan makapirma yung majority. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan eh, sabi niya. Oo. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, Oho. tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Oho. Eh, ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. At alam ko, takot na takot ka talaga. Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Ayan. Sino ba yung wala sa hulog ngayon? Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin, kapag ka maganda na, at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Alam mo sa akin, Jen, Nelson, trap yun eh. Bait po ba Yan. yun? Bait lang yun. Oo. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Yan. Senator Lacson. Eh. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang ping mula ngayon. Gano'n. Alam mo kung bakit? Oho. Palagi niya sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko naman pinaliliwanag ang parliamentary courtesy, kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate. Oho. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa hulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po. Tama. Oo. Di ba? Sinabi po niya yan. Oh. Eh bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradition na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutuntun. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin, alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Ito naman, hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi Diba? napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun. Oho. Sa tingin ko naman, hindi ka wala ng paggalang yun eh. Ayun naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ako na kayo, kinakailangan na yun eh. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang eh. Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang membro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dalhin sa ombudsman para... May imbestigahan na kagad. Diba? paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong Ayan. papel. Ayan. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon Ayan. na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. Oho. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Aha. Opo. Oo. Hindi lang basta Hindi sulat kamay to. hindi 500 hindi sulat ka talagang pirmado, formal ano to eh. Request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow. Wow.
Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag? Wow! O ayan tuloy, Lacson. Kakabanat mo, kakapus mo instead na gawin mo yung trabaho mo para malaman natin kung sinong nagnakaw para magbayad. Accountability kayo ng accountability dyan. O ayan pala. O ayan. Tuloy. Pati sila, di ba? Ito naman wala namang malisyoso dito No, tinitesting lang ngayon si Lacson. Kung consistent ba siya sa tayo niya. Ng press con para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Oho. Bakit ganun ang style niya? Oo. Pero yung kahilingan niya, walang masama doon, ha? Wala. Sabi ko nga, Oho. sa buhay ng Isang senador, isang mga congressman. senador at saka sa mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad Mhm. Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Napagbibigyan siguro. Baka umaasa rin sila. Oo, oo. Ipagkakait mo ba yun dyan? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Oho. Hindi dahil sa gusto mong magpasikat. Kung hindi, yung hinihiling nila Opo. O, ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. O yan. Pero ito wala pong bahid na, wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Umunahang kailangan po, lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang paggagalangan sa bawat isa sa amin. Oho. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, di ba? Oh. Ganon. Ngayon, Opo. sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaiba yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, Supportahan ito, Sen? oo, yes, oo. Kasi ito, ako, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan, pumipirma ako. Alam po nila lahat yun. Ganon po yung pagkagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat ito'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Yes. Iyon. Bakit kasi ganyan si Senator Lacson? Parang gusto niyang i-eliminate. Para lang naman si Senator Marcoleta kasi lagi niyang ginagawa ng usap. Parang gusto niyang laging ipatrouble si Senator Marcoleta. Hindi ba? Parang siya lang naman ang ginagawa niya ng ganyan. Kasi nga, hindi nila mapatahimik. Pero si Ping nag-iisa lang siya. Aha. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Kaya nung sinabi ko, nakakita ng 67. Nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ng Candaba. Oho. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya Pinatawag. Hindi niya pinatawag. Hindi na investigahan. No? Nag-identify siya ng 11 contractors. Sa kanya privilege speech. Alam mo yung pag nag-privilege speech dyan, makikita mo, talagang parang kompleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang graphics. Presentation, no. Maluluma si Lino Broca rito. Kompleto yung cinematography, merong screenplay. Pati sound effects, no. Kulang na lang, musical scoring, maniwala ka sa akin. Natatandaan ko sa inyo sinasabi nyo, BBB yata yun no? Yun nga, mga anak daw nila. Ngayon, ang ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Ayun. Hindi niya patatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung Noon pa po, parang kumbaga, parang galit na galit siya kay Bunuan. Di ba? Galit na galit siya kay Bunuan. Tapos nawala na rin. pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun, Bakit niya ako pinasasaringan ngayon? Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Correct. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang gusto niya ba, takutin ako? Oh, yun. Nagkamali siya eh. Nagkamali siya. Oho. Kaya sabi ko, nag-iisa na lang siya eh. Alam mo, sa una kong pagpunta sa Senado, nahalata ko agad na parang
O ayan o, yan yung binabanggit ni Lacson na natandaan mo. Kaya yung, alam niyo ba, ibig sabihin niya ng MBB, di ba? Money something bunuan. Takot na takot sa kanila yung mga kasama ko. Walang galang na sa kanila. Yung ibig ko sabihin, hindi yung takot, yung parang nagdi-defer sila, na parang ayaw na lang nilang ano. Makipagbanggaan. Oo, pag ayaw na lang nilang Yes. gano'n dahil maring iniiwasan siya, parang gano'n. Na parang kasing sa tingin niya, naipundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang, palagi na sinasabi, I've spent 50 years of service in Ayan. government. Ano? Na parang walang kablemis-blemis, parang walang kulubot, parang Diba? Bahid-bahid ng ano. walang bahid dungis. Yes po. oo. Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode sa buhay niya na. O nakalimutan niya yung sa Isabela. Na ano siya na tungkol sa mga illegal logging. Di ba? Nakalimutan niya yata yung Kuratong Balileng. Nakalimutan niya yung ano ba isa? Corbito, ano yun? Daser Corbito. Daser Corbito. Ganun po ba? Oo. O baka hindi niya alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Maraming mga tao ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. Ala. At huwag mo sasabing magmamalinis-malinisan ka. Sinasabi niya na wala naman nagbago doon sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago doon. Wala doon nagbago. Kasi Yun pa rin daw po siya. Oo. Ako daw ang nagbago Ako daw ang wala sa hulog. Siya raw hindi nagbago. O paano kung hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi din, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Nelson. Yes po. Oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal. Oo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ngayon, sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, Yan. hindi ako naniniwala. Oo. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oo. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Ayaw. Kailangan malaman ng taong bayan ito Oo. Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Adrian Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Correct. Siya mismo budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuha ang kickback sa 8 billion, sa 52-something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oo. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabi niyo ito yung pagkukwento niya Yes. doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oo. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Ngayon, nagtataka ako. Napakatinding akusasyon ito. Mabigat po. Diba? 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. At nakakuha kayo, doon sa hinandel lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Diba? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami ang nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Yan. Sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang contractor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. Pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Pero palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee Blue Ribbon. Oo. Ang ganda na nga sana
Baka sakaling dahil sinabi niya mas magaling sa akin. Mas gusto ko naman kung magaling sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Oh, paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? Okay, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oho. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. Aha. Ako nakita ko yung Ayan. resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. ganun Kasi ba? yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oo. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, okay. walang accounting. Nakita niya meron siguro ng account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo, merong accounting. Ano yan? Ngayon, isa sa item doon sa accounting, Opo. mga flood control projects, na pera ito pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano yung panahon na yun? Meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oho. O direktas ang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. Isang item. Meron pang isang item. May advertisement. Opo. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andre, meron talaga siya. Oo, parang 60 billion. Isipin mo. 68. Oho. Nagsimula daw yung 100 eh. Tumawad na lang Hindi ba siya hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao eh. Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao. Oho. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects din. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week? Oh, ngayon, ayaw niya tawagin. Oh, ngayon, ito yung pangalawang hamon ko. Yung unang hamon ko kanina, Jen, Opo. papayag ka ba na mag-press con pagkatapos kitang mabigyan ng halimbawa ng request ni SP ng mga projects? Oho. Jen, paliliwanag ko to Opo. Si SP ay isang mabuting tao. Oho. Iyan ay palabiro, nakakabiruan ko rin. Bibigyan ko lang siya ng halimbawa kasi. Halimbawa, si SP, naghiling. Walang masama doon. Walang masama. Humiling lang Talaga. eh. Kagaya na sinasabi ko at sinasabi niya rin, kalakaran yun kasi kailangan natin tulungan ng constituents natin. Opo. Hindi mo pwedeng ipagkait. Ano sasabihin sa itong tao na pagkatapos kong iboto? Oho. Walang project. Pina-endorse ko lang naman ito. Tinta lang naman ang ano niya, ba't hindi mo pirmahan? Pinakita ko naman sa'yo na ito'y supported by documents. Oho. Pinakita ko naman sa'yo, nakapirma na yung mga taong dapat pumirma. Namamagasa lang ako, baka sakaling sa pirma mo, baka magkaroon na ng visa. Maaprobahan o kaya mapayagan. Opo. So, yun ang gusto ko ipaliwanag kay President Soto. Opo. Walang masama doon. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Gusto ko lamang testingin itong taong ito Ayun. Kung anong gagawin? kung anong gagawin niya para maging consistent siya sapagkat he is consistently inconsistent. Oho. Depende kung sino pangalan. Oh, akala mo kasi kapag pinagbalingan ka niya, ang buong akala niya kasi, naniniwala pa sa kanyang mga tao eh. Oho. Alam mo, naniniwala na lang sa kanya, mga bayarang, mga ilang media na lang naman yan eh. Oho. Ang media ngayon ay parang, umaano na eh, nabubuksan na yung mga mata eh. Pero meron pa rin, mga ilan-ilan dyan, na talagang bayaran na bayaran. Oho. So yun po yung unang challenge nyo. Pangalawa? Yun ang unang challenge ko. Opo. Pag nabigyan ba kita, kung ano yung ginawa mo sa akin, ganun din ang gagawin. Kasi nag-press con siya eh. Kung consistent siya. Kung consistent ka. Ano? Oh. Ito yung pangalawa. Etong pangalawa. Pwede mo bang tawagin si Adrian Bersamin at saka si Lian Libiste? Kasi si Lian Libiste, may hawak siya ng resibo na yon. Siyang nagpakita sa akin. Hindi ko naman nakita kay Adrian eh. Nakita ko kay Lian Libiste. at si Congressman Lian Libiste ay nakahanda kahit anong oras. No ha? Saan gusto kong balikan yung pinunto nyo kay Adrian Bersamin? Alin doon? Meron siyang resibo. Ibig sabihin eh, kung saan napunta, Oh, sino detalyado. pinagbigyan. Naka-itemize nga. Halimbawa yung ganun po. for senators, sabi niya, may amount. May column eh. Oho. At yung sinasabi ko sa yung for senators, hindi lang naman isang ano yun eh. Isang deliver. May period yun eh. May month na ano, hindi ko lang Opo. nalaman kung ilang months yung nakatalatag. Opo. Pero yung pinidistingue ko sa iyo, for senators, tas may amount. So tinutukoy na for senators, yung senatorial Yung alyansa ng bagong Pilipinas. So yun ang tinutukoy na for senators na yon. Oh, kasi hindi ba kasama siya? Opo. Kasama si Ping doon sa 12 na senatorial balls ng alyansa ng bagong Pilipinas. Ayun, So sa flood control money, Opo. ay nakinabang siya talaga. Ay, Dahil naka-itemize yun. nako. Gamit. So, yun ang ginamit ko. Hindi lang minsan yun ha. Nakita ko may months eh. Opo. So kung halimbawa 3 months or 4 months yun, Oho. kwentahin natin kung ilan ang napunta sa kanila. O ayan, Lacson, banat ka kasi ng banat, urot ka ng urot, hindi mo na lang trabahuin. Yang trabahong kinuha ninyo kay Senator Marcoleta, yung Blue Ribbon Committee,
sana ginawa nyo na lang yan para sa taong bayan. Hindi para kasi, totoo man o hindi, nagmumukha kasing meron kang pinagtatakpan. Kaya tuloy, sinabi mo, merong maraming mastermind para hindi ma-focus doon sa talaga sa tunay na isang malaking tao. Yan ang lumalabas. Tapos titirahin mo si Senator Marcolita kasi siya lang ang consistent na nagpapaalala sa'yo na nagpupus na maimbestigahan ito, di ba? Pero imbes na magtrabaho ka at imbes na makipagtrabaho ka kay Senator Marcolita, binabanatan mo kaliwat kanan, katulong mo ang mga media. Di ba? Dinistribute kayo sa kayo. Baka naman isang pondo. Kaya nga ang gusto ko nga tawagin niya si Adrian. Ayun. Oh. Ayun. At para naman merong makasagot doon sa akin kung paano ko nakita, Oo. patawag niya rin si Congressman Lian Lebiste, Lebiste, oo. kasi doon ko nakita eh. Ayun. Oh. Hindi ko nakita mismo kay Adrian. Kaya sinasabi ko, kay Congressman Lebiste ko nakita. Oo. Yun naman ang totoo. Pinakita niya sa akin. Pero ang source po, flood control, 8 billion, meron pa bang ibang mga sources na pinagmulan? Marami. Nakita ko Kinukunan nga, dahil nga mabilisan naman yun sa dami ng files. Ano? Opo. At meron pang ito mga messages sa mga kilalang tao talaga na hindi mo pwedeng mapasubali yan. Ala. Dahil yung mga telephone numbers nandun eh. Text messages po ito. Nagte-text siya, sir, saan ko po i-deliver ito? Hoy! Magiging balka kung sino yung ka-text niya. Ayoko na muna sabihin yun. Ngayon, ito yung gano'n ko. Kaya Sino kaya? ang hamon ko, kung talagang ikaw, na sinasabi mo ay Mr. Clean ka, grabbuster ka, ikaw ay merong moral compass, ano? Opo. Ikaw si Holy Willie, ikaw si Mr. Righteous. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mong magpaka-anghel ka kung gusto mo. Okay? Opo. Ang sabi mo pa nga bakit po kaya palagi kayong pinatututsadahan? Hindi ko siya pinatututsadahan. Hindi ako na may personal, Jen. Nelson, Opo. palagi ko sinasabi. Yung mga media naman, lalo na yung bayaran, bakit po mahilig kayong pasadahan ni Senator Mar? Ewan ko siguro dahil mas pogi ako sa kanya. Sabi pa niya. Alam mo, Jen Nelson, kahit na yung kanyang contention is highly questionable o debatable. Debatable, Kasi oh. baka maraming kumontra sa kanya eh. Di ba? Pero ibinibigay ko na, sige. Sige, mas pogi ka na, walang problema. Ang gusto ko lang, mag-imbestiga ka na. Opo. Ipagpatuloy na natin ang pagdinig. Ikaw nang pinakapogi sa buong daigdig kung gusto mo. Pinakapogi, Ang sa akin pinakamacho. lang, Oho. ang sa akin lang, ang gusto ko ay yung gusto ng taong bayan. Correct. Nandyan tayo kasi dahil tayong pinaniniwalaan, tayo na lang inaasahan eh. Pagkatapos kumurba ka pa. Kumurba ka pa. Jen, hindi ko pa nasasabi sa'yo, doon sa accounting na yon, merong balanse. Oy. Paano balance? Hindi na ibigay o hindi nakuha? Hindi pa kasi nga, siguro nagkaroon ng problema nga eh. Merong balanse na 1.2 billion. Na hindi pa naibibigay si Adrian? Na sa aking palagay, nasa pag-iingat ni Adrian Bersamin. Kasi yun ang huling report niya eh. Nakuha ko yung huling balance eh. Merong opening balance, merong closing balance. Baka naman pocket money na po Ngayon, ni... kung talagang matapang ka, kung talagang lalaki ka, Ping, patawag mo itong dalawa. Tingnan natin kung hindi totoo yung sinasabi ni Adrian Bersamin. Tingnan natin kung mapasusubalian mo yung accounting. O yan ang hamon natin. Katulad ni Saldi, gusto niyang magpahayag, gusto niyang makapag-contribute para sa ganon kanya malaman ninyo. Nagpahayag siya sa maraming pagkakataon, 8 installments ng video sa kanyang sariling Facebook. Facebook page ba yung tawag doon? Opo. Ngayon, i-reduce niya yun, pa-apostil niya, pwede na siyang humarap sa kahit online. Naka-Zoom, naka-Webex, pwede po yun. Itinuturo ko sa kanyang dahilan dahil gusto ko ngang matapos namin ito. Diba? Napakarami, napakasustansya ng sinasabi ni Saldico. Ngayon, ayaw niya. Bakit ayaw mo? Ang sabi daw niya, paano kung natuklasan daw po ng sinungaling at makontempt? Paano na ipakukulong yun? Nasa labas pa ng bansa. Hindi gano'n eh. Tingnan mo, sabi ko nga sa'yo, tingnan mo, ang daming nire-reconsider dito eh. 12 yung contractors na kanyang pinagbibira sa kanyang privilege speech. Siguro 2 lang yata ang napatawag doon. Oh. Pero yung SunWest na pag-aari ni Saldico, hindi niya pinatawag. Alam mo kung bakit? Yan ang kampanya, sumakay na. Nanghiram ng helicopter kay Saldico eh. Oo nga. Oh. Oo nga. Yan naman ay pinagtibay na nakita ko na yung mga nakasakay sila doon eh. Ako ba nanghiram ako ng helicopter kay Saldico? Hindi. Sinasabi niya kinakampihan ko raw si Diskaya Jen. Nelson. Kasi nga kinakitaan eh. May litrato sila ng dalawang mag-asawang Diskaya, nasa gitna siya eh. Ako hindi ko kilala yung mga yun eh. Kaya eleksyon yun eleksyon yun. Pagkatapos akong pagbibintangan niya. Diba? Na kinakampihan ko ang Diskaya. Pinahunang eleksyon, bakit ka nandun sa gitna ng dalawang mag-asawang Diskaya? Ang dami kong itatanong sa kanya ngayon eh. Pinagdiskitahan mo ako eh. Samantalang ang gusto ko lang tulungan kita. Alang-alang sa tao.
alang-alang sa bayan. Nagalit ka pa sa akin. Ano ba talaga ang problema mo? Ano ba? Di ba? Di ba? No, meron pa ako sinasabi. Doon sa isang pagpapahayag ni Saldico, binanggit niya yung 30 Tamarin Street, sabi ko. Ay, may address nga doon. Kaya kinakailangan tawagin mo ako si Yusek Jojo Cadiz. Oo, nabanggit Ayan ang pangalan. pa. Kasi, abay, matibay yung kanyang pagpapahayag. Sabi niya, yung 1 billion ay diniliver ko sa 30 Tamarin Street, South Forbes. Sang-ayon sa utos ni former Speaker Martin Romualdez. Doon ko i-deliver dahil drop-off point yun. Oo. Oh, ngayon, ang sinabi niya na tumanggap ng pera, drop-off point, ang sabi nila, yung pera na yun ay di-deliver naman sa bahay ng Pangulong Marcos. Sagwado daw. Aligasyon niya na yun, ha? Oh. Ngayon, para malaman sana natin ang totoo, ipatawag mo kasi pangalan ng Pangulo ang nakasalalay dito. Eh. Ba't tayo mong ipatawag? Ang kumuha daw, ang tumanggap ng pera ay yung Yusek Jojo Cadiz. Cadiz. Sa dalawang pagkakataon. Oo. December 2, 2025, December 5, 2025. Pati yung ginamit na sasakyan, dinescribe niya eh. Oo. The December 2 is ang Grand Elite. December 5, dalawang Grand Elite na ang ginamit. Dahil 800 million yun. Opo. December 2, 200 million. Kaya kailangan 1 billion ang diniliver. Dinescribe ang sasakyan ni Yusek Jojo Cadiz, isang black na Fortuner, kasama yung driver. At ginamit ang mga sasakyan na yun para i-deliver daw sa bahay ng Pangulo sa Nara Street. Di ba mabuti na tawagin mo yun kasi pati pangalan ng Pangulo nadawit na eh. nga. Ayaw niyang tawagin si Saldico. Ito yung pinag-uusapan natin eh. Yan. Ayaw niya talaga na makumpleto yung picture. Ayaw. Ikaw ba, Jen, nagdo-drawing ka ng tao? Naidrawing mo na eh. Opo. Oo. Hanggang balikat, pero yung ulo wala. Sa palagay mo ba eh, Pipirmahan. sa palagay mo may isa-isa yung drawing mo? Wala. Kahit saan pati palak ng drawing sa buong mundo na isasubmit mo yung drawing mo, Opo. walang tatanggap yan eh. Kulang. Kahit na maganda yung pagkakadrawing mo mula sa talampakan hanggang balikat, Kung walang ulo ba eh yun? wala namang ulo eh. Oo. Di ba? Pipirma ka ba? Pipirmahan mo. Eh, ito yung problema eh. Ngayon, pinipilit niya na pumirma kami. Kami pa ngayon ang may kasalanan kung bakit daw nabibinbin ang kanyang pagdinig. Di ba? Ano naman ang connection din ng pagpirma sa namin sa pagpapatuloy ng pagdinig? Oo nga, no? Ikaw nga magsalita, Nelson. Ayun nga doon, hindi namin maintindihan. Oh. Kasi kahit hindi Akala tayo ko, akala ko ako lang hindi nakakaintindi. Tinanong ko nga doon sa magtatago eh. Aha. Ay, mali po yung kanya. Opo. Mali po yun. Kasi Wala po akong makitang magtatago lang yun ha. Oo. Wala po akong makitang connection, sir. Oo. Hindi, alam mo, kaya kita tinanong para makasiguro ako eh. Aha. Kasi baka Baka yung hindi sync sa reality. Ano? Baka kayo lang ako, di makaintindi. baka hindi na ako in sync with reality. Medyo pangit na patama yon. Sabi Diba? kailangan magising ka kung Pangit ako ay nga. nananaginip. Yun nga. Opo. Di ba? Ay sabi ng magtatayo, hindi po, wala pong connection, sir. Ako po kanya gusto ko magpatuloy. Dahil ang sinabi po ninyo, incomplete pala yun, partial pala yun. Oo. Dapat lang ituloy. Eh sabi nga niya, hindi nga niya may kukontinue kung hindi kami pipirma, sir, huwag kang pipirma, sir. Sabi niya. Oo. Wala pong connection. Oo nga, no? Hindi ko po binamaliit yung magtataho. At saka nakapagtataka din nun, Nelson, kasi mismong sa grupo niya sa majority, yung mga kasama sa majority, para hindi pumirma eh. Ayun na nga. Di ba? Hindi ba niya naisip yun? Oo. Sino ngayon ang wala sa hulog? Oo nga, no? O, di Kanina ba? ba sinasabi ko yung kanyang inconsistency? Meron siya nakitang papel. Aba, talagang kung ano nang umikot sa isip niya. Naisip ko tuloy yung kwento tungkol sa isang boksingero, Nelson. Boxing. Alam mo yung kwento ro? Hindi. Hindi ko po, yan. Alam mo yung boksingero, Jen? Opo. Dahil sa practice ng practice yan eh. Siyempre, Diba? siyempre, Oo, kailangan oo. talaga yan. Kapag hindi ka nag-practice, lalo na kung maganda yung premyo, di ba? Tsaka halimbawa, Saka sanay talaga niya, ibang nasa klase, opo. halimbawa, World Championship na to. Oo. Aba, halos lahat ng panahon ng buhay mo, ilalaan mo sa practice. Halos mapugto ang hininga mo dyan, sabi nga nila. Oo, Mahabang oo. pagsasanay. Dahil sa kapa-practice mo dyan, kamukha ni Ping. Oo. Pulis yan eh. Ha? Ganun na nakagawi yan eh. Yung boksingero, kahit natutulog yan, Opo. pag nakarinig ng batingting yan, tatayo yan, gagano'n ganun. Pagano ba? Anong pagtayo niya, nakita niya, sorbitero pala yung nagbibiting-ting. Aha. Anong ibig ko sabihin? Ang bilis niyang gumawa ng isang hakbang eh. Yan. Di ba? Pero walang, kamukha nung binanggit ko kanina, hindi ko na iisa-isahin. Oo. Hanggang doon lang siya, gagawa ng ganito, ganyan. Ngayon, ito hinahamon kita ngayon. Yan. Hinahamon kita. Ito, hindi na, wag na natin isama yung patay. Igalang na lang natin dahil yung tao ay nagpahinga na. Wala na. yan, opo. Oo. Yan, kukulang paggalang, ibigay na lang natin. Pa-i-examine mo yung kanyang sa ombudsman. Ayaw, paano i-examine ng ombudsman? Tanging yung patay lang ang makakapagsabi kung makakapagsalita pa. Oo. Ngayon, kung dahil sa namayapa na si Jose Cabral, nasa sayo kung gusto mong isabpi na yung sepulturero.
Mabigat. Alam mo, kinakailangan nating basagin talaga ito kung ano eh. Ano talagang gusto mo? Nahamon kita ngayon. Tatlong bagay nga eh. Opo. Tatlong bagay nga eh. Ipapatawag mo ba si Bersamin? Ipatatawag mo ba si Lian Libiste? Len Leviste? Hindi, isa yon. Yung dalawa Opo, na yun. opo. Jojo Cadiz? Yan. Jojo Opo. Cadiz. Yung hamon ko sa iyo na pag naapostil ba ni Saldico, Oho. ihaharap mo ba siya sa ating pagdinig sa pamagitan ng Zoom? Oho. Ito ang dapat mong gawin para makumpleto sa lalong madaling panahon. Ito ang hinahangad ng taong bayan. Nagsisikip ng dibdib nila, lalong-lalo na sa panahong ito. Humirap ang buhay nila, ito ang isang dahilan kung bakit nasadlak sila sa ganitong kalagayan. Oho. Oh, yung sa nga mo, pag naipakita ko ba, Oho. yung kahilingan ng ating SP, Opo. dahil sa kanyang pananaw na maaaring dapat niyang i-endorse yun, Makakatulong naman talaga. makakatulong naman sa constituents. Dadalhin ba sa ombudsman yun? Pupunta ka ba sa... Hindi, tatawag ka ba ng presscon, no? presscon at sabihin mo, tsakin nyo kung ito ay na-implement at na-implement mong mabuti ito. Ganyan. Ang maliwanag na... Yan ang maliwanag na hamon. Ngayon, kapag hindi mo tinanggap ang hamon ko, tao nang huhusga sa'yo. Correct? Oho. Ayaw mo ipatawag si Bersamin at saka si Congressman Leviste, tao na ang huhusga sa'yo. Correct. Meron silang resibo. Opo. Isabpina mo, duces tecum. Ad testificandum. Kasi dalawa yun eh. Yes po, oo. Yung duces tecum, yung dokumento. Dokumento. At testificandum, kinakailangan mag-testify. Yung katawan, yung tao mismo. Oho. Oo. Oo. At si Lian ganun din kasi meron siyang kopya. Oo. Pagharapin natin sila. At dyan makikita ng taong bayan kung sino ang nagmamali-malinisan dito. Ayan. At kung sino yung pumoporma na akala mo moral crusader. Tingnan natin. Oho. So, palpakano, Lacson? Pero sa tingin mo, magpapatawag pa po yan, Sen? Parang wala nang balak magpatawag ulit eh. Hindi, Sa Blue Ribbon? kinakailangan niyang tugunin ang hamon ko eh. Ah. Kasi sa ngayon, wala na siyang balak magpatawag. Oho. Yung patibong nakikita ko na. Mm. Nakikita ko na yung patibong. Kapag ka pumirma yung majority, Jen, Oho. bakit pa papatuloy ito pumirma na kayo? Oho. Sa rules natin, sa regulasyon natin, pagka nakapirma ng majority, yun ay signal para reported out na ito. Ayun nga. At ito ay ipagtatanggol ko Diba? na sa plenaryo. Ano man ang maging hugis nito, wala na akong problema sa inyo kasi nakapirma na kayo rito. Correct. Tapos na tayo. Tapos na rin ang inahangad ng ating taong bayan dahil hindi na nila makikita kailanman. Hindi na matutuldukan kailanman kung sino ang may kasalanan Nako. sa karimari-marim na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi kaya mas magiging malaking kahiyan yun, Sen, pagka matapos kayo pumirma, lalo sa hindi nagpatawag? Nasa sa kanya yun. Di ba? So mamili siya ngayon. Oo. Yung pakwento-kwentong kutsero na lang ang... Correct. Ito malinisan, malinawan. Magkalinawan tayo talaga. Tungkol sa Tamarin Street, alam mo ang ginawa pa niya? Sa kagustuhan niya, na yung Tamarin Street na yon ay hindi kay Romualdez. Opo. May nagpatawag, naalala, nagpatawag Yeah, siya di ba? Nagpatawag siya ng dalawang dalawang nakata. Opo, oo. Kagagawan niya yun, ha? Hindi niya pinakita yung pangalan at ang sinabi niya sa amin, nag-submit sila ng sworn statement kanya, alam ko ang tunay niya. Sila nga nakakaalam. Di ba? Sila nga nakakaalam ng tunay na pangalan ng dalawang babae na yan. At sila nga nakakaalam, sila ang may hawak ng sworn statement. Kung meron man talaga na binigay, sapat kami, wala kaming wala hawak. copy. Ah, ganun ba? Yung sana ang pagbabasihan ng aking pagtatanong. Oho. Ito pa nakakatawa, Jen, Nelson. Aha. Nung ako magtatanong sa kanila, Iba ni sumasagot. alam mo ba kung sino yung sumasagot? Lacson. Hindi, sino yung sumasagot? Yung chairman po ng Blue Ribbon, Hindi nga ako Byron Jose makapaniwala. Ortiguel. Akala ko naman, yung umpisa lang, introduction niya lang, di nagpatuloy ako. Opo. Pagtanong ko uli, siya na naman ang sumagot. Pangatlo, siya na naman ang sumagot. Nakalima ako ng tanong, limang sumagot. Sasabihin ko sana sa kanya, teka muna, Ping. Dapat sumumpa ka muna eh. Oho. Hindi ka sumasagot eh, pero hindi ka pa sumumpa eh. Pero hindi nyo ginawa. Hindi ko ginawa eh. Bilang Oo. paggalang. Bilang paggalang ko sana sa kanya, pero hindi wala nang kagalang-galang eh. At ang gusto niyang igalang, Di ba? yung mga taong kasangkot dito sa pagnanakaw na ito. Ayon dun sa mga testimonya. Ang wala muna ako, gusto ko nga makumpleto muna bago tayo magsalita ng tapos eh. Opo. Nako. Gusto niyang igalang ang mga taong itinuturo ng maraming testimonya kaysa sa taong bayan. Sa kagustuhan niyang mapagtakpan ang mga taong gusto niyang takpan. Ayun. Ang tanong ko, ilang maleta ba ang dahilan? Ayan. Mabigat po yan. Ano? Pero teka lang, hindi ba kasama sa challenge Sen, yung 18 dating sundalo? Sinabi ko nga yun eh. Oo. Hindi lamang yun. May Diba patawag din, oh. Si Chavit, sinabi ko. Ang Ayun, pinaka-importante dito si Saldico. Itinuro ko na sa kanya ang pamamaraan. Pero hindi niya pinansin. Kasi alam niya totoo at alam niya tama eh. Oho. Hindi sinuggest ng kanyang mga sariling mga abogado sapagkat siya nagsabi, may hina yung mga staff niya. Siya nagsabi, hindi ako. Opo. Sa press ko nata. Mayroong press con, sinabi niya.
Sir, kailan po ba niyo Ilalabas yung inyong... ilalabas ko kasi mahina yung staff ko eh. Oo. Tinanong ko nga sa kanila eh. Tatango-tango lang. Mahina eh. Ay, isip-isipin mo, pati yung paggawa ng report eh, ide-delegate sa mga staff niya. Hindi pwede yun eh. Oho. Kasi dapat bilang chairman, Ba't parang ako lang nagsasalita rito kayong dalawa? Kaya nga po, parang sir, tahimik na tahimik? bilang chairman, dapat siya ang talagang mangunguna sa paggawa ng report na yon. Di ba? Pero ito bang yung kanyang chairman's report, sila na ba may gawa nun o mga staff pa rin nila? Hindi nga eh. Wala naman sa tuntunin namin na gagawa ng chairman's progress report. Oho. Sabi ko nga sa'yo, i-analyze mo, walang katuturan yun eh. Kaya siya nag-deliver ng privilege speech para doon sa kaprasong papel na ipakikita niya. Yun. Na yun ang ginamit niyang dahilan para magpakalat sa media na siraan niya ako. Oho. Sana Diba? may mapaniwala siya. Walang pumikap Hindi, kinabukasan. sana. Ako umaasa ko, may mapaniwala sana siya. Oho. Para kahit paano, ganoon namang Oho. katuparan yung kanyang Pangarap. pangarap. Nako. Well, abangan natin kung tutugon po. Pero hanggang kailan ho ba? Kasi di ba magre-recess na ulit ata kayo sen eh? Ang hearing ng, di ba, ang Congress? Para mag-prepare na kayo sa SONA? Hanggang kailan ho ba ang... Ilang linggo na lang kayo. Parang ilang araw na lang ata, di ba? Hindi, ba't sa akin mo tinatanong? Ikaw ba naniniwala magpapatawag pa yan? hindi, parang hindi na nga ata eh. Feeling ko wala na eh. Isip-isipin mo naman, bago raw siya magpatawag ng panibagong hearing, kailangan pumirma kami. Oho. Beer mo yun? Paano ka pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Yun ang problema eh. So, ginagawa niya ngayon, binablockmail niya kami. Yun. Tama ba yun? Parang isang empleyado. Halimbawa dito sa atin, halimbawa itong cameraman natin na gwapong ito, itong nasa harap ko. Opo. Hindi ba, bago siya nakuha ang cameraman, Napatingin niya ako, talaga gwapo eh. hindi ba naman gwapo yan? Oo, Oh. gwapo. Alam niya yung tungkulin niya, di ba? Eh, siyempre po. Kaya sa kinuha, dahil una, competent. Siyempre Yung po. trabaho, kaya niyang gawin. Kaya meron silang kontrata ng ating istasyon. Yes po. Okay. So, ito yung trabaho mo. Ang istasyon naman, ito ang kanyang obligasyon sa kanya. Siyempre po. Pwede ba niya sabihin ng isang araw, Sir Jen, hindi mo na ako makakapasok ngayon. Opo. Bakit naman? Basta ayaw ko. Kung gusto mo akong pumasok ngayon bilang cameraman, pautangin mo muna ako. Tama ba yun? Baka bibigyan ng kondisyon. Mali Ganoon yun. ang ginawa niya. Bago ko ipagpatuloy ang aking gawain, sabi niya, Pirmahan niyo muna na ibig ito. sabihin, dinggin natin ang mararaming tao para makumpleto natin ang report na to. Oo. Pumirma muna kayo. Bakit ka magbibigay ng kondisyon dyan? Nelson? Tingnan mo. Tama ba yun? Kaya tingin ko, wala na siyang balak magpatawag ng kahit anong klaseng pagdinig. Nung nakaraan nga, nasabi ko kasi sabi, patatawag na yung Chavit Singson, di ba? Parang A14, di ba? Pagdating nung petsa na, bago yun pala. Oo, naawa nga ako kay Gob Singson, nalin lang na naman niya. Ganun ba? April 14 ang nakalagay. Kasi pinuntahan pa niya sa opisina si Senator Ping, di ba? Oo, pati nga ako, binigyan niya ng kopya doon sa sulat. Kaya alam ko ito eh. Oo. Binigyan ako ng sulat. Sinulatan niya si Ping at si Senate President Soto Opo. at ako para ipaalam niya na siya ay gustong tumistigo. O ngayon, si Ping naman, kagaya na sinasabi ko, ayaw ko na siyang tawagin na senador. Si Ping naman, pinagbigyan siya. Sabi niya, okay, sa April 14, ikaw ay aming inimbitahan. Ngayon, binibigyan kita hanggang April 7 para mag-submit ka ng sworn statement at iba pang mga dokumento kaugnay nito. Opo. Binibigyan kita hanggang alas 5 ng hapon ng April 7 na isubmit mo. So yung governor naman, alam niya na sa umaga siguro, wala pa namang kasi hanggang 5 o'clock naman. 5 o'clock ng hapon. Nananghali yata siya sa Manila Yacht Club. Hindi malapit Kasi na. Malapit, kaya Opo. nandun siya. Ngayon, nung malapit na siyang matapos, Opo. tinawagan daw siya. Oo. Nabalitaan ko na, tinawagan daw siya nung isa sa kanyang mga staff sa bahay. Sir, wag na po kayong tumuloy. Sabi, bakit? May na-receive po kami ng email, 9:15 yata ng umaga nung araw na yon, Oho. na ipinagpapaliban muna until further notice. Nako, oo. So, ang masakit pa nito, ang ginamit sa isang dahilan pa kung ba't niya Yan na ginansel, dahil hindi pa raw nagbibigay ng Wala sworn pang sworn statement. statement si Chavit. Opo, oo. O, nabuisit yung tao. Ikaw ba hindi ka mabubuisit sa ganong klaseng? Sino ngayon ang wala sa hulog? Oo nga. Sino wala sa hulog? Alas 5, yung tao nandun na sa Manila Yacht Club. Pagkatapos makapananghalian, pupunta at ibibigay yung kanyang sworn statement. Yung pa yung ginamit mo isa sa dahilan. Di ba? Kaya mo kinansel. Grabe ka, Lacson. So, sinasagot ko lang yung tanong mo kung may balak pa talaga magpahiring ito. Nako, mukhang... Sana magpahiring ka pero ang kaunahan mong hiringan, yung ihamon ko sa'yo, tawagin mo si Adrian Bersamin, tawagin mo si Lian, Congressman Opo. Lian, Oo. at pagkatapos tawagin mo yung Jojo Cadiz. Jojo Cadiz, Oo. at tanggapin mo yung apostilled na statement ni Saldico, mag-zoom tayo, at pagkatapos isama mo na yung 18 ex-soldiers
Yan. na hayagang nagpahayag ng kanilang kagustuhan at kanilang kakayahan na mag-contribute sa ikahayag ng katotohanan sa likod ng manumalyang flood control na yan. Yeah. Po. Sen, salamat po ng marami sa inyo. Lalo naman ako nagpapasalamat sa inyong dalawa Opo. dahil kayo'y nagpaubaya. Hindi kayo halos nagsalita. Ako na lang ang binigyan nyo ng boses. Opo. Dahil gusto ko talagang sabihin yun eh. Matagal ko nang gustong sabihin yun. Actually, ang karamihan nun, nabanggit ko na sa bulwagan namin. Opo. Ngunit kailangan nating ulitin dahil nga sa mga pangyayari, sa mga huling sandali na kanyang binitawan. Opo. Na parang ako pa yung kanyang pinasasama. Ang tanging gusto ko lang namang mangyari, magkatulungan. Sana, no? Huwag kaming mag-away sapagkat isa lang ang kahilingan ng taong bayan. Hanapin ninyo kung sinong may kasalanan. Yun ang layunin ko eh. Opo. Hanapin kung sino ang may kasalanan para papanagutin natin. Yan. Eh, ba't ka Correct. nagagalit sa akin? Nga. Hindi ba yun din ang layunin mo? Oho. Parang hindi yung layunin niya eh. Parang Parang ang layunin niya ay pagtakpan Oho. ng mga may Yan. kasalanan.